Okay, alright. Before tayo sa Kimpogan up for today, guys. Eto na naman tayo, guys. Update sa Kimpogan up. Eto guys, marami po mga netizen na nagtatanong sa atin tungkol sa bakit di tayo nakapag-update ng ilang araw. Yan guys, ay makapag-update po tayo sa ngayon dahil hindi na po tayo medyo busy. At sa araw po ay sobrang kasing busy natin guys, kaya hindi tayo nakapag-update. Ngayon guys, may bago po tayong ayuda sa mga fans na lagi nanonood sa atin. Ay maraming salamat po. Lalo na yung mga pinakamamahal natin na senior citizen dyan. Okay, alright. Dito na po tayo sa Kimpogan up guys. Ito guys si Kim Chu po ay maraming nakapansin kay Kim Chu sa ngayon na yung pinag-question kasi guys sa kanya ngayon ay ano na yung magiging investment niya since naging sila ni Paolo Aquino. That was yan po yung question sa kanya guys. Question. Alam nyo guys, sa question naman po yan ng mga netizen na palaging pasakasama ni Kim Chu, kahit saan man. Ayan po yung mga question nila kay Kim Chu guys dahil nung sila ni Paolo ni Sian Ming, ang daming nag-investment ni Kim Chu. Halos may mga bahay siya, halos may mga iba't ibang kumbaga ang dami niya talagang mag-invest. Siyempre alam mo naman sa Sian Lim case na siya isang Chinese, mahilig talaga sa mga business na rin yan or sa mga investment para hindi masayang yung kanyang pinagpaguran. Pero ngayon guys, tanong naman kasi kay Kim Chia nung sila ni Paolo Aquino guys. Ano na daw yung invest ni Kim Chu sa ngayon? Dahil parang ang naririnig kasi, hindi parang guys, ang naririnig kasi guys is nagkaroon ng alitan. If si Kim Chu po, ipaki-correct lang po kapag yung tama po yung ating source. May alitan daw sila Kim Chu at saka si Ate Lakam sa ngayon dahil dun sa mga about ito sa financial. Ngayon, napapansin ng mga netizen guys na wala silang naririnig na about sa mga investment ni Kim Chu. Si Paolo naman guys, yung pansin din ng mga netizen kay Ate Lakam, she don't want Paolo. Ayaw niya kay Paolo dahil si Paolo kasi guys is siyempre lumaki. Iba kasi yung pamilya kung saan sila galing eh. Kapag ikaw kasi paggaling ka sa pamilya na kagaya namin na very poor, kapag nagkaroon ka na ng pera, alam mo na yan kung saan mo gagamitin or alam mo na kung paano mo na siya gagamitin, diba? Siyempre, pag nanggaling ka sa mga ganyan na bagay, alam mo na yan. Ngayon guys, ito yung napansin nila kay Kim Chu dahil wala tayong naririnig, walang naririnig yung mga kasamahan niya kung ano yung mga investment niya. Ang naririnig nila is alitan at kasi Ate Lakam guys ay kahit naman siguro sino magagalit kung yung inaasahan mo tao ay narunong sa droga, narunong sa sugal, ganyan. Lalo't hindi mo naman pinagpaguran yung sinusugal mo, diba? Binibigyan ka na nga lang ng pera tapos sinusugal mo pa. Aba, siyempre, kahit naman siguro sino dyan, guys, ay magagalit. Natural lang naman is na magagalit si Kim Chu dahil alam naman din natin ang sumusuporta kay Ate Lakam ay si Kim Chu. At ang nag-aalaga naman kay Kim Chu ay si Ate Lakam. Ito may yung pinaka-masakit guys. Yung samantalahin mo yung kabaitan ng tao sa iyo kahit siguro sabihin natin na inalagaan mo siya. Of course, siyempre kapatid mo yan, normal lang na alagaan mo. Pero hindi ibig sabihin naman na kapag inalagaan mo yung kapatid mo, yung kapalit naman nun, yung luho mo. Hindi naman siguro hindi naman siguro normal yan, diba? Ang atin lang ito guys is yung
hindi tayo against kay Ate Lakam at hindi naman tayo against kay Kimchi. Pero yung akin lang dito guys is yung advice lang natin dito sa mga nagsusugaw. Kasi ako guys, pinaka-allergic ko sa lahat ay yung nagsusugal ba. Sa mga sugalera, ganun naman natin. Huwag ninyong sayahin ang pera. Pinagpagmura ninyo or pinagpagmura ng iba. Dahil ang sugal po ay pag iyan naging habit mo, bihira ka lang mananalo dyan, mas malaki pa yung talo mo dyan. Believe it or not. Sa mga hindi naniniwala sa mga ganyan na kasabihan guys ay nasa inyo na yan. Pero para sa akin guys is ang sugal ay nakakatakot yan. Yan yung sinasabi nila na huwag mo umpisahan pag ikaw ay konti lang ang pera. Kasi pag yan ang umpisahan mo, lahat na yan. Lahat na yan. Susunod at susunod. Pakunti-kunti lang yan. Then after that, ayan. Nandyan na. Lumalaki at lumalaki na yan. Gaya ng mga nangyayari sa mga iba nating kasamahan. Huwag ayaw ko mabanggit kay sa iba nating kasamahan. Ayaw ko rin mabanggit sa showbiz guys. Ginawang habit ang pagsusugal ng casino. Mapa, cellphone, or saan ang gulo. Pero ngayon, tingnan mo. Halos hindi mo na siya mahagilap. Halos mga issues sa kanya is pahingi GCash, pahingi ganito. Ay, may sakit ang nanay ko, may sakit ang kapatid ko. Ganun. Yun yung palagi niyang nirarason sa mga kasamahan niya para lang mabigyan siya ng pera. At hindi alam ng mga kasama niya na yung binibigay pala sa kanya is nalulong na sa draw, nalulong na sa bisyo. Kaya ng pagsusugan. Nalaman lang nila guys na may bisyo siyang sugal nung may nakapagsabi na halos hindi na siya nakapabayad ng utang. Yun guys, kaya yan yung malaking problema ni Kimchi sa ngayon na ayaw niya sabihin sa publiko dahil lahat ng mga sinasabi kasi hindi naman nagsasalita si Ate Lakam pero yung nakakarinig, hindi naman niya dinadayalig si Kimchi guys. Pero yung nakakarinig mismo sa kanya mga sinasabi mismo ay nakakarating din kay Kimchi. Pero si Kimchi po guys is hinahayaan niya na lang. Pero may mga time din na napapaisip si Kimchi kung bakit yung mga binabayaran niya ay hindi pala bayad. Nagtataka si Kimchi kung saan napunta yung pera na binibigay niya kay Ate. Yun yung pinakamasakit sa part ni Kimchi guys na yung ang akala niya is nagbabayad, binabayad natin at ang lahat ng mga kailangan na yung pala binabalikan si Kimchi. Binabalikan at sinisingil si Kimchi guys. Bayan, ang tanong ng mga netizen, tanong niya, kasi lumabas kasi yung issue na wala nang, hindi na parang wala nang investment si Kimchi since naging sila ni Pao Bahera. Yun ito guys, nanggaling ito sa may nakapagsabi na legit na sources natin na nanggaling iyon sa blind items sa isang babae na sinabi na parang si Pao lang natutulak kay Kimchi na wag mag-invest. Yun guys, yun yung sinasabi nila dito. Pero in fairness naman kay Kimchi kahit ganun yung ginawa ni Ate Lakam sa kanya, hindi siya nagtanim ng galit. Pero si Ate Lakam medyo may something guys. Di naman natin pwedeng sabihin kung ano yung something sa kanila dahil tayo dito ay mahirap. Nahihirapan tayo magsabi. Isipin natin na yung pagsabi ni Kimchi kung ano-ano man dyan ay dapat may proven tayo kasing mahirap. Pero in fairness guys, in fairness,
Si Kim Cho nung nalaman niya na hindi binabayaran ni Ate Lakam lahat ng mga payment na binibigay niya, umiyak lang siya. Hindi man niya masabi mismo kay Ate Lakam na ganon. Kasi nga, ang palaging sinusumbat ni Ate Lakam sa kanya is, ako ang nag-alaga sa iyo. Yun guys, yung palagi sinusumbat ni Ate Lakam kay Kim Cho na lumaki na daw yung Kim Cho, napunta na rin sa punto na ayaw na ni Ate Lakam kay Paolo Avellino kasi ang iisip niya si Paolo Avellino ay sinusunsulan niya si Kim Cho na wag na magbigay ng pera o ganito. Yun yung mga sabi-sabi dito guys, pero si Kim Cho po ay very calm down lang dahil ayaw niya naman na mapahamak ang kanyang boyfriend. Sipin mo yung sabihin ka mismo ng kapatid mo na lumaki yung ulo mo dahil sa boyfriend mo yan. Aba, parang kahit naman siguro sino, halimbawa, ganun yung sabihin sa'yo ng kapatid mo, para ikaw na nga lang itong nagmamalasakit, di ba? Ikaw na nga lang ito nabibigay ng pera, sustento, luho, pati pagsusugal, kinukuha pa niya sa'yo. Aba, magpasalamat ka na dun kasi may kapatid kang gano'n. Hindi yung itadamay mo pa yung boyfriend niya. Parang kasi pakiramdam kasi ni Ate Lakam guys na iniiwasan siya ni Kim Cho dahil daw dun. Kahit naman siguro sino, hindi mo, wag mo sabihin na pakiramdam mo na lang. Kasi isipin mo na, yung bang pinaghirapan ng kapatid mo, tapos, idadamay mo pa yung mahal niya sa buhay. Wala namang ginagawa si Paolo sa'yo. Kahit naman siguro sino pa dadamay ka ng ibang tao. Yan yung palagi nilarason nila guys na parang wala na daw si ganito, parang something na ganito. Isipin mo to yung idadamay mo yung taong wala naman kinalaman sa issue mo. Dahil yung issue mo is about sa pagsusugal mo tapos idadamay mo yung ibang tao. Yan yung pinakamahirap sa lahat Saka si Kim Cho guys ayaw niya na madamay si Paolo sa kanilang alitan ni Ate Lakam. Kaya mas minabuti ni Kim Cho na baga is nanahimik. Dahil siyempre mahirap guys. Idadamay mo yung tao na walang kalalab sa kusot ninyo. Kahit naman siguro sino yan. Advice na ng mga tao na dapat wag ganun si Ate Lakam. Kasi alam naman natin lahat na si Ate Lakam nagbibigay. Si Kim Cho bibigyan ng sustento kay Ate Lakam. Wala namang anak buhay sa Ate Lakam. Wala sa anak buhay, masa lang din niya sa bigay ni Kim Cho. Kaya, siyempre, nasanayin niya siguro na palaging namibigay si Kim Cho sa kanya. May hangganan naman yung lahat. Yun nga yung sinasabi nila guys na di lahat ng pabor mo ibibigay mo dahil may mga time na may mga pangangailangan din ng kapatid mo. At hindi naman lahat, di everyday sa iyo lahat nakafocus, diba? Yan po yung sabi nila kay Ate Lakam guys, pero yung iniisip ko si Ate Lakam guys ay hayop dito sa aking legit na sources. Si Paolo Avellino ang nag-advise kay Kim Cho na huwag nang bigyan ng pera, malaking pera si Ate Lakam, then sinusugan. Ang dinadaming ito si Paolo Avellino kapag tuwing may mga hindi sila natintindihan ni Kim Cho ay makakarinig ka talaga ng pagdadamay kay Paolo Avellino. Yan yung halos naririnig natin tuwing magkasama silang dalawa guys at pag may mga alitan. Pero in fairness naman kay Paolo Avellino, hindi naman siya yung tao na yung palapapon. Wala naman sa status ni Paolo Avellino yung palapapon. Kaya maraming mga netizen din po kay Paolo Avellino na sobrang bait niya dahil
hindi niya pinapapulan yung sinasabi nila. Sinasabi nila tilakang kay Kim Jong guys. Kaya yun guys, alam naman din natin na mabait si Paulo. Alam din naman natin na si Paulo po ay hindi kagaya ng mga iba na alam mo na, di ba? Yan po yung mahalos sinasabi ng mga kapwa natin ni Grace na wag natin abusuhin yung kasama natin. Kasi pag yan abusuhin mo, wala kang makatuwa. Yan po yung palagi nilang sinasabi nila. Kaya isip-isip tayo dahil lahat ng mga bagay ay may hangganan at hindi naman tayo pwedeng kung ano-ano man dyan na itatakod natin, diba? Kaya ito guys may mga another ayuda na naman tayo guys. Tungkol na naman ito sa bago nilang, pero kumbaga guys is bago nilang buhay na matsyota. Na yung alam mo na, itong si Kim Chiu guys ay madali pa na siyang matuto. Ang suggestion kasi ng mga kasama niya guys na kasama niya sa showbiz ay matuto siya sa lahat ng bagay kasi andito na sila sa level na yung sila na lang ikaw no. Sipin mo to guys ang gusto kasi ng part ni nanay ni Kim Chiu guys ay yung part ni Paulo guys ay magkaroon na ng apo. Pero dahil kasagsagan ng career o ang ganda ng career nila Kim Chiu at si Paulo Avellino ngayon guys ay not pa-reserve na si Kim Chiu ng Excel. Alam nyo guys yung nagpapareserve ng Excel guys. Excel na. Yung similar niya. Nagpapareserve ng Excel guys is sa mga celebrity lang mangyayari yan. Kasi nga pag sobrang sikat ka tapos gusto mong mabuntis o ganon. Ang opportunidad kasi guys is not once lang yan na sinasabi. Kaya ginagawa lang ng mga artista yan na kung saan ay nagpapareserve sila ng mga Excel para sa ganon pag ready na sila at medyo lows na sila, doon na sila makakana. Doon na sila makakana. Na yun yung tinatawag na napapareserve na sila ng similya. At yan po yung ginawa ni Kim Chiu guys na nagpareserve siya ng similya niya kasi ilang taon na si Kim Chiu, mga 30 plus na. Meron naman din natin pag 30 plus ka na, pag magpo-40 ka na organ nun, nakakapapap na daw yan sa isang babae. Mahirap daw mga anak o something ganun. Ay yung similye yung Excel ni Kim Chiu pinarasan na. Pero kay Paulo Avellino naman kaysa wala naman kay Paulo Avellino kung nagpa-reserve na si Kim Chiu ng kanyang similya. Kasi nga si Paulo naman ay alam naman din natin na kung ano man yung desisyon ni Kim Chiu sa kanyang buhay ay todo suporta lang yan si Paulo. Wala naman siyang nasasabi na comment or something. Kundi todo suporta lang yan kay Kim Chiu. Wala naman tayo naririnig niya mga iba pang comment yan. Kaya marami mga netizen po ang nagsasabi na kahit gaano kahirap yung sitwasyon o kung kahit gaano katindi yung sitwasyon guys ay nandun pa rin tayo sa punto na think positive always. Kasi yung pag-reserve naman ni Kim Chiu ng tanang similya ay ikakabuti naman niya yun guys. Hindi naman yung ikakasira niya. Kasi ang pag-reserve ng similya guys ay ibig sabihin hindi ka pa ready na manganak. Pero natatakot ka kasi ang mga babae may mga expiration mga yan. Tinatawag na may mga expiration guys is yung pag hindi ka na magregla. Yung pag hindi ka na magregla yun na yun. Pero pag yun na yung menopausal, pag di ka na nagre-regla, di ka na makakabuo ng bata nun. Kasi pag nag-stop ng regla mo, menopause ka na nun. Yun yung expiration ng babae.
Sa lalaki naman guys is wala naman yun. Wala naman silang expiration kasi nga hindi naman sila na biniregla. Kahit pa nga lolo ng papabuntis pa, di ba? Pero yung si babae may expiration talaga. Under sa tinatawag na menstruational period. Pag nag-stop na yung mens mo, yan na yung time na hindi ka na makakabuo na anak. And this is for today guys. Maraming salamat sa inyo at God bless po sa ating lahat.